Dito sa Barangay Kabangaan, isang liblib na lugar sa Silang Cavite, may mga pamilyang araw-araw na lumalaban para mabuhay. Sa likod ng katahimikan ng komunidad, naroon ang mga kwentong hindi madalas marinig, mga kwentong puno ng pagtitiyaga, pag-asa, at pagbangon. Habang papasok kami sa barangay, ramdam agad ang layo ng paglalakbay. Ilang minuto bago makarating sa palengke at bihira ang sasakyan. Kadalasan, nakikisabay na lang ang mga residente sa kapitbahay na palabas. Tiyempuhan kapag may masasakyan. Sa aming pagpasok, naabutan pa namin na ginagawa ang daan. Patunay ng walang sawang pagsisikap ng komunidad para mapadali ang kanilang araw-araw na buhay. Bago namin simulan ang panayam, lumapit muna kami sa isang miyembro ng pamilya upang magpaalam. Maingat naming ipinaliwanag na kukuha kami ng video at makikita ang kanilang mga mukha sa aming dokumentaryo. Nang pumayag sila ng bukas palad, saka lamang kami nagpatuloy dala ang respeto at pasasalamat sa tiwalang ibinigay nila sa amin. Good morning po, andito po tayo ngayon sa Kabangaan at kasama po natin si ate. Ano pong pangalan niya? Leia. Bea? Leia. Leia po. Kamusta naman po kayo dito? Okay naman. Ilang taon na po kayo? 46. 46. Kayo lang po mag-isa dito? Ngayon, ako lang mag-isip nasa bahay. Yung mga anak ko nasa eskwela at yung asawa ko nasa trabaho. Ano pong pinagkakaabalahan ng asawa niyo po? Ano siya, contractor at saka yung daily, monthly pala siya dyan sa may Revillas Farm, kay Bong Revilla. Ilang taon na po yung mga anak niyo? Yung panganay ko ay 13, yung second ay 10, third 8, saka yung bunso ay 7. Mga nag-aaral naman po sila? Opo. May province po ba kayo or taga dito po talaga kayo? Hindi ako taga dito, taga Iloilo ako. Tapos nakapag-asawa lang ng taga Silang Cavite dito sa Kabangaan. Sa inyo po to, itong property na tinitirahan niyo po? Oo, bali sa sa parents ko ng asawa ko. Ano po yung pinagkakakitaan niyo po? Ngayon, nasa bahay lang ako. Pero minsan nag-aano ako yung yung parang contractor or yung nagko-contract siya yung gagawa ka ng mga design o kaya yung painting. Paano po kayo nakarating dito sa Kabangaan? Sino po yung nagdala sa inyo? Galing po kayong Iloilo? Yung province ko Iloilo pero taga Manila talaga kami. Tapos nakapagtrabaho ako doon sa Gratis Getaway na dito na lumipat dito sa Kabangaan. Tapos dito na sila nagstay kasi nakabili ng lupa at saka dinevelop nung naging boss ko yung lupa niya. Kaya nakarating ako dito. Tapos dito na nga ako nagkaroon ng pamilya. So ano naman po yung nag-udyok sa inyo para dito po tumira sa Kabangaan? Una na nga syempre kasi yung nakapag-asawa na nga ako, nagkaroon ako ng pamilya dito sa Kabangaan. Saka yung pangalawa yung weather niya, tapos tahimik, tapos yung tao, hindi masyadong maraming tao, hindi masyadong maraming kismis. Tahimik, payapa. Sa lahat po, yan po kayo sa pamalaan. Sino po yung nagtatrabaho? Sino po yung katulong? Ano po? Bali, sa namin, dito sa bahay, kung ilan kami nakatira. Bali, 7 kasi kasama namin yung biyanan kong babae. Tapos kami mag-asawa sa apat na anak namin. Kamusta naman po yung pang-araw-araw niyo po na gastusin? Nahihirapan po kayo? Sakto lang naman. Minsan kapag nakakakuha ng mas malaking contract ng asawa ko, nakaka-okay naman. Nakakapag-save ng konti.
Kapag po hindi po sapat ang kita niyo po sa araw-araw, paano niyo po nagagawan po ng paraan? Kung sakaling, kaya po, kung tulad po sabi ng yung nakakuha po ng malaking contract, paano po pag kunyari wala po talaga? Wala. Ano naman kami, may regular naman na yung asawa ko, monthly. May regular siyang trabaho. Next is, may natatanggap po bang tulong mula sa lokal pamahalaan o yung 4Ps po? Sa Dati yung biyanan ko kasama siya sa 4Ps, pero parang ano sila ulit, nag-reformat na natanggal siya kasi yung dependent niya yung mga apo, tsaka kasama niya kasi siya sa senior citizen. Pero ngayon, hindi kami kasama sa 4Ps. Ito po, last na question na po. Sa kabila po ng mga pagsubok na kinakaharap niyo po, ano po ang personal na pangarap o inaasahan ninyo para sa inyong sarili, sa inyong pamilya? Yung mga nangyayari sa panahon ngayon, yung personal na kinakaharap namin. Siyempre, ang hirap ng buhay ngayon, na parang sa araw-araw, iisipin mo kung paano ka makakasurvive, lalo na kung meron kang 4 na anak na nag-aaral, tapos isa lang yung nagtatrabaho. Siyempre, yung naghahanap pa rin kami ng paraan na kung paano mas maladagdagan yung kita namin, na mas mapalaki, siyempre, para sa paghahanda sa kinabukasan ng mga anak namin. So yung ano po yung pangarap niyo po talaga? Ay, yung pangarap. Sa pamilya niyo po? Ako, yung pangarap ko na lang yung para sa mga anak ko na makapagtapos sila ng pag-aaral. Siyempre yung maabot nila kung ano yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Kasi ako naman, na lang, yung susuporta na lang ako sa kanila. Pero kung meron pa akong pwedeng magawa, or may pwede pa akong pwedeng mapagkakitaan or magawang tulong para sa asawa ko, pwede ko namang gawin. Salamat po. Overall po, okay naman po kayo sa buhay niyo ngayon? Okay naman po. Nakaka-survive naman. Dagdag lang po, Miss Lea. Bali, tanong ko rin po kung ilang years na po ang nakatira po dito. Yung lahat-lahat or yung nagkaroon ako ng pamilya. Kasi kung Lahat po, yung nandito na po sa start kasi ako nag-stay kasi ako sa Kabangaan noong 2011. Pero yung talagang nagkaroon ako ng 2012. okay Bali, 14 years, 15. Bali, may transportation po kayo pag kung sakali nagmalingki po kayo. Kasi, nung nagdumaan po kami dito, wala po napansin na tindahan po na ganyan. Yung transportation. Po. Meron may motorsiklo po ba kayo? Meron kaming motor. Tapos kung minsan pupunta ng palengke, meron kaming mga kapitbahay na meron silang mga sasakyan na nakikisabay na lang kami at nagbabayad na lang yung transportation sa kanila. Maraming salamat po, Ma'am Lea. Okay. Pagdating namin sa pangalawang pamilya, nagpaalam muna kami ng maayos bago kumuha ng video. Ipinaliwanag namin ang layunin ng dokumentaryo at kung paano gagamitin ang kanilang mga sagot. Nang sila ay pumayag, saka lamang kami nag-set up bilang respeto sa kanilang tahanan at sa kwento na ibabahagi nila. Ubo ko eh. Good morning po. Ano po yung pangalan? Archimedes Blackburn. Ilang taon na po kayo? 68. May ilang katanungan lang po ako. May ilan na po yung anak niyo at ilang taon na po? At anak ko, kasi nakakaya na sila, napakarami. Hindi, okay lang po Meron yun. pa sa una, meron sa pangalawa. Bali 11 lahat. Ilang taon na po yung pangalan? Wala na sa 40 plus na siguro yan, mga 48 din yan. Ilang taon na po kayo na nakatira din sa Kabangaan? Tapos mga 3 years. 5 na. Ha? Di ba 3 years lang? 3 years na. 2021.
Ay, 2020 ka pa nga dito. Sorry. Nakakaya. Okay lang po. Bukod po dito, may probinsya po ba kayo? Kung kami, Bataan kami. Pero yung Lusungan, Bataan. Sa ano po? Sa probinsya niyo po dati. Ano po yung pinagkakitaan niyo? Sa Bangkalan, sumasama ako sa fisherman lang kami doon. Magdaragat lang. Sa ngayon po, ano po pinagkakitaan niyo? Dito, nagkukan ako, nagbabantay ako dito ng mga heavy equipment. Yan. Yan ang pinakatrabaho ko dito. At pwede niyo po ba makwento kung paano po kayo napunta dito sa Kabangaan? Dati kasi, ang trabaho ko sa Nabotas. Isa kasi akong OIC lang civilian guard. Pagkatapos ng maging trabaho ko doon, tinasper ako dito ng amo ko sa Tagaytay. Yan na ako pinagbantay dito. Di na sila kumablugat, kung nandiyan mga nakatambay yung mga bako, dito na ako pinagbantay. Sa Kabangaan. Ano po nagtulog para dito po kayo nanirahan po? Yun nga, kinuha ko ng amo ko para dalhin ako dito. Dati ang bahay namin sa Nabotas, doon sa Maysilo. Yan dito ako transfer niya, kaya ako napunta dito sa Kabangaan. So next, si Kuya, ano naman po yung magtatanggay? Ilang miyembro po ng pamilya po ang tumutulong po sa inyo magtrabaho? Lalo, kung ako dito, ako lang. Solo lang ako. Yung mga ano kasi nandun lahat sa Nabotas, yung iba. Kaya ako lang mag-isa dito magtatrabaho sa ako. Kamusta naman po yung pagtrabaho niyo po dito? Tsaka po yung sa mga araw-araw po na gastusin po? Yan, dito. Minsan maghapon lang ako po dito, nakabantay lang ako dyan sa mga heavy equipment. Yun lang ginagawa ko dyan dito sa kapagkakuhan, namimitas ako doon ng mga kung ano-ano, may papaya dyan. Namimitas ako ng mga prutas. Kapag ano po, hindi po sapat yung kita niyo po sa pang-araw-araw po, paano niyo po nagagawa ng paraan po para po makaraos po? Medyo tipid lang ng konti, gano'n. Kaya gipit ka ng konti. Kasi ang sweldo ko lang dito, 300 lang isang araw naman ang sweldo ko. Eh, nagkakasya ko na lang. Maabot ng 2-1 week. Yan. May natatanggap po ba kayong tulong sa lokal na pamahalaan po? Dito, kasi dati ako senior sa Malabon. Tinransfer ko dito sa Silang. Nakakatanggap naman pagka mayroong pabigayan pa ng munisipyo. Miyembro po ba kayo ng parang porpis po? Wala akong purpose eh. Isa na botas pa rin. Last question po. Sa kabila po ng mga pagsubok na kinaharap nyo, ano po ang personal na pangarap o inaasahan nyo para sa inyong sarili at sa inyong pamilya po? Eh, para sa akin, dahil may edad na ako, para sa anak ko na lang, makapagtapos na lang pag-aaral. Yun, hindi na lang mapapaba ko sa kanila, wala na ako sa mundo. Dahil matanda na tayo, siyempre yun ang pangarap na isang magulang. Pagtapos pag-aaral mga anak. Yun lang. Maraming salamat sir. Pagtungo namin sa huling pamilya, muli kaming nagpaalam ng maayos bago simulan ng panayam. Ipinaliwanag namin ang proseso gaya ng ginawa namin sa mga naunang nakapanayam namin upang maging komportable sila at alam nila kung saan gagamitin ang video. Matapos silang pumayag, nagpatuloy kami bitbit ang pasasalamat sa tiwalang ibinigay nila sa amin.
So, magandang umaga po. Ako pala si Christian and may mga ilang katanungan lang po ako. So, ano po ang pangalan niyo po? Juliet po, Ilang taon na po kayo? 29. So, ano po? Kung may anak na po kayo, kung may anak na po ba kayo and ilan po? Ano na, nasa 4 na po, ang iba na sa Cebu. Is dito, isa lang. So, ilang taon na po kayo dito naninirahan sa Mag-isang taon. isang taon? So, may probinsya po ba kayo at kung meron naman po ang saan po? Yun. Sa amin, sa ano lang, sa Mindoro, probinsya ng Sabang. So, Paano po kayo nakarating po dito sa Ano na yung project na sila na sa kalsada. May mga kamag-anak po ba kayo? Wala. Kaso kahit Ano po yung nagtulak sa inyo para ako po masaya. mag-stay may dito? mga tao rin ba Wala lang. sa paligid ko na Wala. nasasaktan dahil sa mga desisyon ko. Ilang membro po yung Ang mga anak ko, pamilya? lalo na si Ilang Abigail. membro po? Sa dito lang. Kaya ko naman Eh, kami tiisin lang lahat ng mag-asawa. chismis at panginsulto ng ibang tao, pero kapag sa Malaya sarili lang kong kasi anak sila. na pala Kamusta nanggagaling naman ang po mga yung ito, trabaho niyo po sa yung mga pang-araw-araw? masasakit na salita, Okay parang naman. sinasaksak ako sa sobrang sakit. Member po ng 4Ps? Hindi. Ay, hindi po kayo member. Ano po yung pinagkakitaan niyo sa araw-araw? Ano lang, yung pag-operate ng bako. Pag ano po? Pag-operate ng bako. Pag-operate po ng bangko. Pag ano po, pag hindi po sapat yung kita niyo po sa pag-ooperate ng bangko, paano niyo po gagawa ng paraan na makaraos? Ay, hindi ko pa nga siya alam siya alam magawa ng parang paano mo. Ay, hindi rin. Kamusta naman po kayo dito sa Kabangaan? Alam ko medyo nahirapan naman, rin wala ang namang bunso problema kung dito. bibigyan kami ng Wala Victor namang noong problema. una, Pero pero nung sa nakita lahat-lahat niya, po, masaya ako dito. may Hinayaan gusto lang po ba niya kayong ako, i-share tinanggap na rin si Victor para experience sa po akin. dito sa Kabangaan? Pinagtanggol niya rin ako sa atin. Nagpapasalamat ako para doon. Na nagkaroon Ano po sila yung ng gusto hidwaan dahil lang sa sitwasyon ko matanggap ito. po mula sa Ayaw ko maging lokal na makasarili pamahalaan? pagdating sa pamilya namin. Ever po na Yung tipo na ako lang bibigyan ang po kayo masaya, ng tulong? ang masaya at lahat kahit ano, ng okay mga naman sa- nakapaligid sa akin ay may hipati ko naging mahirap Thank you po. ang lahat papalibot. Thank you po sa interview. Kasi kahit Bago po may bibigay lang po kami para sa interview lang po. Ay, kailangan po. Thank you. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin na makakasurvive ng ilang araw. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, sir. Meron po kami konting tulong para sa sir. Kaya sa talaga yung kay Tulfo, galing yan sa kay Tulfo. Pero ako napanood nyo na yun. Ay, salamat na. Nanggaling din ako kay Tulfo dati. Oo, mapapanood ko sa cellphone, tignan ko. Sige po. Ah, Maraming salamat po. maraming salamat. sa pamilya Meron po ni kaming Victor ay hirap konting din silang tulong lang po tanggapin na kung ano ang meron galing po sa sa aming amin. dalawa. Una kasi, patutanda pa ako Thank you, ng Hay. pamilya sa kanya. Salamat. Thank you po. Pangalawa, naging Thank isang you po. anak na lalaki rin kasi si Victor. Kaya naiintindihan
So, ang araw po ngayon is November 24 at nag-interview kami ng 3 katao sa kanilang bahay po. At nalaman po namin nung nag-interview po kami ay ang minimum wage po nung isa is 300 pesos lang po. Pero nagbabantay lang po siya ng mga heavy equipment dito sa lugar po nila. At ang dalawa naman po ng interview namin is housewife naman po. At yung mga asawa po nila is nagtatrabaho din po dito na bilang construction workers po or contractor. Ang masasabi ko lang po dito is payapa po ang kanilang lugar. Wala pong masyadong krimen na nangyayari or lahat po sila ay magkakilala, ganyan po. At kahit po 300 pesos po ang kanilang kinikita ay sapat lang po yun pang araw-araw po nila. Yun naman po. Thank you. Good afternoon, and I'm Gabriel Paula Jiwadan, and this is my reflection about sa project or sa outreach namin. Ang natutunan ko po sa outreach namin is sa mga in-interview po namin is pare-pares lang din po sila ng situation. Yung isa naman po is may kinikitang 300, which is kung para sa iba is sapat na yun. Pero kung titignan natin ng mabuti, hindi talaga siya sapat. Kasi sa pang-araw-araw na isipin mo yun, kakain ka umaga, tanghali, gabi. Paano ka makakasurvive ng 300 lang ang kinikita mo, di ba? Paano pa kung hindi ka kumita ng 300? Di walang makain. Di ang mangyayari is manghihingi na lang sa iba. Then, sa isa naman is may asawa siyang contractor na tama lang ang kinikita, which is nakakapos din naman. Nung sa pag-i-interview po namin is halos lahat sila is kulang sa pangangailangan. Parang halos naman yata ng tao ay ganun, mapa students, mapa normal, mapa mga middle class o high class. Oo, mayroon silang kinikitang malaki. Pero may times din naman na nahihirapan sila kung paano sila gagastos sa ganito. So, nung pagpunta po namin dun is maputik yung mga daan. Yung bahay naman po nila is parang yung pinagsama-samang parang tinayo lang ng gawa sa kahoy, ganun. Yung mga typical na nakatira sa mga sa mga maputik, ganun. Pinatutunan ko po doon is as a student, kailangan nating mag-act or tumayo. Kasi kung hintayin pa natin na gobyerno ang gagalaw, dahil sa panahon natin ngayon, hindi na nila ganon napapansin yung pangkabuhayan ng bawat tao na nandito sa Pilipinas. Kaya tulad natin mga estudyante, kailangan natin maging example or maging simbolo ba. Tayo ang magsimula ng pagtutulungan na ganyan sa simpleng bigayan lang ng relief goods. Dahil sa simpleng bigayan ng relief goods or ng mga something na importance na makakasurvive ka sa isang araw is yun, okay na yun. Kasi nakita nyo naman po sa interview namin na di man po karami yung binigay namin na relief goods. Pero yung mga tao is masaya silang nakatanggap ng ganun. Kung makikita mo sa ngiti nila na sobrang saya nila. Kasi nga, makatanggap lang ng ganun is ang sarap na sa puso. Or kahit kaming mga estudyante na makapagbigay lang ng ganun is napakasarap na sa puso. Kaya yun po yung natutunan ko na as a student, hindi na ito yung panahon para umupo lang tayo or wala tayong gawin. Kailangan natin ng aksyon.
Kasi maraming tao ang hindi natutulungan. May natutulungan din naman, pero hindi naman lahat ng tao is natutulungan. And kulang din sa pangangailangan. Yun lang po. Pero overall po ng interview po namin is napakasaya and napaka-heartwarming po na nakakatulong po kami sa mga taong nangangailangan. Especially yung mga na-interview po namin na kailangan din po talaga nila ng tamang pangangailangan para makasurvive sa isang araw. Ganun po. Maraming salamat po. Based po sa mga nalaman ko at nakita ko, halos lahat po sila hindi taga dito. Namove lang po sila dito dahil sa trabaho and sa mga asawa po. Ayos naman po yung pamumuhay nila pero yung mga kinikita nila, feeling ko po ay hindi sasapat dahil hindi po regular yung mga pinagkukunan nila ng pera and minsan wala po and sobrang baba din po ng mga sahod nila. Kaya din po gusto nila dito dahil tahimik yung lugar and kinakaya naman po kahit kinakapos minsan. Pero pare-pares lang po sila ng estado sa buhay. Kinakaya po kahit mahirap. Yun lang po. And thank you. Magandang araw po, ako po si Melvin Emberso. BSCPE 2, ito po ang reflection tungkol sa na-interview namin sa Kabangaan. Unang-una po, nabansin namin na magkakagrupo ay maayos ang lugar nila, napakatahimik at maaliwalas at malayo sa gulo. Sa unang pamilya na nakausap namin, maayos naman po ang buhay nila. Nakikita namin nagkakaisa sila at nagtutulungan silang bilang mag-asawa para makaraos sa araw-araw. Kahit simple lang ang pamumuhay nila, halata ang determinasyon nilang bigyan ng maayos ng buhay ng ang kanilang pamilya. Sa pangalawa naman po, kahit dalawa na lang silang mag-asawa na magkasama, ramdam namin na masaba rin sila sa buhay nila. Ang pinagkukuhanan nila ng kita ay pagbabantay sa mga heavy equipment. Sabi nga nila, kahit hindi kalakihan ng kita nila, masaya na sila at nagpapasalamat na may kabuhayan sila para may makain sa araw-araw. Sa pangatlo naman po, halos pareho lang po sa una at pangalawa. Medyo hirap sa hanap buhay pero nakikita namin ang pagtutulungan nila para mapagtagumpayan ang pang-araw-araw na pangangailangan kahit may challenges, hindi sila sumusuko. Sa kabuuan po, ang natutunan ko po sa mga na-interview namin ay hindi based sa dami ng pera ang saya at kapayapaan sa buhay. Nakita ko na ang simpleng pamumuhay basta may pagtutulungan, pagkakaisa at kasiyahan sa loob ng pamilya ay sapat na. So, hello po Sir Arnold. Ako man pala si Christian Jack Villegas from BSS 2A. And my overall na napansin ko lang po is medyo yung other na interview po namin is nahihirapan po sila and yun nga po, medyo complicated sa kanila kasi umaasa lang po sila sa kanilang husband, which is isa lang yung nagtatrabaho and kailangan nilang umasa doon. And yung isa naman po is may 11 siya na anak at 11 yan and sobrang hirap siguro nun if ever ako yung nasa situation niya. So, siguro na may naitulong naman kami kahit papano. And sana masaya po sila sa ito. Yun lang po. So, habang pinapakinggan ko yung mga kwento nila, na-realize ko na napakahirap pala talaga ng buhay. Ramdam ko kung gaano sila nagsusumikap araw-araw para lang mataguyod yung pamilya nila, para mapag-aral nila yung mga anak nila. And na-realize ko rin na kahit nasa gitna tayo ng kahirapan, may pag-asa at lakas tayo makukuha sa pagtsatsaga, sa pagmamahal sa pamilya, at sa simpleng pagtulong ng ibang tao. So, bilang kabataan or estudyante, napagtanto ko rin na dapat tayong maging thankful. Dapat tayong maging thankful sa kung anong meron tayo, sa kung ano yung napoprovide sa atin ng parents natin.
Kasi yung mga parents natin, syempre, tulad din ng mga nakapanayam namin, nagsusumikap din yung mga magulang natin na nabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Ganon. And I hope na nakatulong kami kahit papaano sa pamilyang nakapanayam namin. Yan lang po. Good afternoon po, Sir Arnold. I'm Justin Janan from BSCP2 and may tatlo po kami pamilya na in-interview na taga-Kabangaan. Ang una po ay helper siya or tagabantay ng mga heavy equipment sa construction, and ang sahod po niya is 300 pesos per day. And ang sumunod naman po is ang dalawang housewives. At ang kanilang asawa naman po is parehong construction worker. At para po sa akin, ang 300 pesos per day po is sobrang mababa dahil sa panahon po natin ngayon ay mataas na rin ang mga gastusin sa groceries at sa mga kailangan po sa bahay. And sana po makatulong po sa kanila yung mga groceries na binigay po namin sa kanila, kahit konti lang po, at panghanda sa Christmas. Yun lamang po. Magandang araw po, magandang araw Sir Arnold. Ako po si Muhammad C. Conde. Ang araw po natin ngayon ay November 24, 2025. Ngayong araw po, nag-interview po kami ng tatlong pamilya. Yung dalawang pamilya po is dalawang housewife at yung isa naman po is yung padre de pamilya po nila. Doon po unahin po natin yung padre de pamilya nila, which is yung po yung trabaho niya po is nagbabantay po ng heavy equipment. Yung isang araw niya po doon is 300 pesos. Tapos yung sa housewife naman po, yung dalawang housewife naman po is ang nagtatrabaho po sa kanila is yung kanila pong padre de pamilya. So, doon po sa 300 pesos na kinikita para po sa akin, hindi siya ganun kataas, hindi rin po siya ganun kakulang. Talagang sakto lang para po mabuhay sila nung kanilang pamilya. Naman po sa dalawa naman po, yung dalawang housewife naman po, doon po sa isa, yung una po namin interview, ano po yun, medyo okay naman po yung sitwasyon nila, nakaka-survive naman sa araw-araw. Yung isa naman, yung last na in-interview namin, ganun din, nakaka-survive din sila sa araw-araw, nagagawa naman nila ng paraan kasi sapat naman yung kinikita ng mga asawa nila sa araw-araw. Ang masasabi ko lang sa interview namin na hindi lahat ng pamilya dito sa Kabangaan is pantay-pantay yung pamumuhay. Yung isa, di ba, 300, yung isa naman. Pero sa kaya namin sila tinulungan kasi para makatulong din dahil sa darating na Pasko. Ayun lang.